Magandang hapon po. Isang helicopter ang bumagsak sa Gimba, Nueva Ecija at nasawi ang piloto nito. Pinagtulungan ng pulisya at ilang residente ang pagkuha sa biktima lalo't lagpas tao ang tubig na binagsakan nito. Nakatutok si Von Aquino. Kita pang ilang bahagi ng RPC-3424 helicopter na ito na bumagsak sa tubig sa isang palayan sa Purok Arimongmong sa Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa Gimba Police Station, pasado 5:00 ng hapon kahapon, nakarinig ng tunog ng helicopter at pagsabog ang mga residente. Nakita po yung isang light helicopter na nakalubog po sa sapa. Nung nagkandak po tayo ng rescue operation, may nakuha po tayong isang katawan ng babae na patay na. May narinig akong malabog. Sabi ng pulis, sisirin na namin para may rescue yung sakay. Kaya yun, hinarap-harap namin. Ako ang nakakita sa kanya, nakahawakan ko siya. Hiniwa namin yung seatbelt. Kapag yung seatbelt na naigpit, hindi niya naalis. Kung naalis yun, may posibilidad siyang nakalabas. Kano kalalim? Hanggang nagpastuhod po. Nagpastuhod. Tapos po yung yung putik pa lang po yun. Oo. Yung tubig po. Lampas tao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 10:22 ng umaga kahapon nang umalis ang helicopter pa Baguio City kung saan inihatid nito ang isang pasahero. 11:51 a.m. nang lumipad ito mula Baguio pa Binalonan, Pangasinan at naglanding doon ng 12:05 ng tanghali para mag-refuel. Nagkaroon ng having a hard time starting the engine daw yung helicopter at umalis po naman ng Binalonan ng 4:30. Unfortunately, hindi na nakarating doon sa home base at nag-crash dito sa Gimba, Nueva Ecija. Sabi ng CAAP sa pagitan ng 7:04 hanggang 7:14 kagabi, nakatanggap ang Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center ng Emergency Locator Transmitter Alert mula sa bumagsak na helicopter. Nakikita ho yung posisyon ng mga aircraft. Kasi ho yan, tayo nakalagay doon sa likod. Pag nagkaroon ng crash, whether land or sea, mag-activate ho yan at malalaman namin kung saan lugar siya bumaba. Patay ang 25 anyos na babaeng piloto. Ayon sa CAAP, nakadispatch na sa crash site ang mga aircraft accident investigator. Ang investigasyon para malaman ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter, posible umanong tumagal ng 30 araw. Dagdag ng CAAP, grounded muna at i-inspeksyonin din ang mga kaparehong aircraft model ng air operator na Lion Air Incorporated, ang may-ari ng bumagsak na helicopter. Nakatutok daw muna sa piloto at helicopter ang investigasyon para matukoy kung may pananagutan ng air operator. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng Lion Air Incorporated pero walang sumasagot sa kinokontak naming numero. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Patuloy ang pagtaboy ng ating Coast Guard sa mga barko ng China sa West Philippine Sea, lalo't pabalik-balik sila gaya po na tinaguri ang monster ship na namataan ulit malapit sa Zambales. Nakatutok si Jonathan Andar. 34 nautical miles o halos 63 kilometers lang mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan. Ganito kalapit ang vessels 3104 at 3301 ng China Coast Guard nang namataan kaninang umaga. Agad pinalipad ng Philippine Coast Guard ang kanilang Islander aircraft at sinubukang itaboy ang mga Chino. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Pinadala na roon ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra at BRP Bagakay. Ginagawa na raw kasing normal ng China ang illegal na pagpapatrol sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. That you are inside in the Philippine Magiging profesional at maingat naman daw ang PCG para maiwasan ang pagdala ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa 2 barko sa Pangasinan, patuloy namang namamalagi sa ating Exclusive Economic Zone ang Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng CCG. Nagbalik ito sa katubigan ng Zambales. Kahapon nasa layong 110 nautical miles ito mula sa baybayin. Sinubukan itong itaboy ng BRP Teresa Magbanwa batay sa 2016 Arbitral Award. The China Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone. Pero sagot ng China, hindi nito kinikilala ang arbitration award.
中华人民共和国管辖海域开展巡航。南海夺台案所谓裁决是非法的、无效的，中国不接受，也不承认。Ang monster ship ng China ang pumalit sa China Coast Guard Vessel 3304 na ayon sa PCG ay naitaboy raw nila palayo sa baybayin ng Zambales. Sinusubukan pa naming makuha ang reaksyon ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andala, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na lang ang mas malalang pananakot sa paniningil ang binabantayan ng mga otoridad sa mga online lending app. Lumalabas din daw na ang ilang nagpapatakbo sa mga ito dating operator ng mga pogo. Nakatutok si Salima Refran. Nasa detention facility na ng PAOK sa Pasay ang mga nahuling empleyado ng dalawang online lending app o OLA na niraid ng PAOK at NBI sa Makati. Na-profile na sila ng NBI at naisalang na sa booking process. 131 ang mga Pilipinong kinustudiya ng NBI at PAOK doon sa ginawang raid sa mga online lending applications noong isang linggo. Pero 117 lamang yung paharapin sa mga reklamo ng paglabag sa Data Privacy Act. Yan ay dahil may mga bumaligtad at piniling maging testigo. Ayon sa mga biktima, palala ng palalaan nila ang harassment ng mga OLA. Pinadalahan sila ng purinarya, nakukunin daw ang kanilang bangkay. Pinapadalahan po sila ng bumbero sa kanilang bahay at Poso Negro or Sip-Sip Poso Negro, maging mga fake bookings po ng pagkain. Pupugutan daw po ko ng ulo, huwag daw po ako lalabas kasi babarilin daw po ako, ipaparape daw po ako. Buong pamilya ko po, papatayin daw po nila. Ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun. Tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay po talaga nila sa website. Ang mga may good credit at good payer, sa pilitan nilang pinaglo-loan muli. Araw-araw po yung tatawag po sila, starting po ng 6 a.m. every 5 minutes, tatawag sila iba't ibang number, iba't iba rin po yung nagte-text. Lumalabas sa investigasyon ng PAOK na ngayong bawal na mga pogo. Naglipatan nila ang ilang operator nito sa online lending apps na nakita nila nang i-raid ng isang online lending company sa Makati noong October 2023. Chinese din ang nagpapatakbo. Alam na nila kung paano patakbuhin. Nakita nila nung mga sindikato na dito sa atin madali yung mga yun. Ang nabago lang, mga Pilipino na nila ang mga empleyado. Ang niloloko dito mga Pilipinos. At ang mga nanloloko, ang mga nangaharas is mga Pilipino din. Ang Securities and Exchange Commission o SEC ang nangangasiwa sa financial lending instruments tulad ng mga online lending applications o platforms. Mula 2023, halos 24,000 reklamo na ang tungkol sa unfair debt collection ng mga OLA. Pero mahigit 300 lang ang naghabla. May mga kasong naihain ng SEC sa piskalya laban sa mga korporasyong may hawak sa mga nirereklamong OLA. Sa SEC Circular 2019-18, nakalatag ang mga bawal sa paniningil ng utang tulad ng pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa dalawang disgrasya sa himpapawid sa Amerika, lumabas na nangyaring air collision sa Washington na nagsasagawa noon ng evacuation simulation ang Black Hawk helicopter. At sa plane crash naman sa Philadelphia, 7 na ang nasawi. Nagbabalik si Salima Refran. Bukod sa nakita, narinig pa sa doorcam video na ito ng isang bahay sa Philadelphia sa Amerika ang mismong pagbagsak at pagsabog ng light aircraft sa sentro ng lungsod. Napasigaw at napatakbo ang mga tao sa video. Sabi mismo ng alkalde ng Philadelphia at operator ng eroplano, walang nakaligtas sa 6 na sakay nito na isang medevac o air ambulance. Kasama sa mga nasawi ang batang pasyenteng lula nito. Lahat ay mga taga-Mexico. Kaya ang Pangulo ng Mexico nagpahayag ng pakikiramay. Bukod sa 6, may isa pang nasawi. We can also confirm that at least one other person perished in this tragedy
and this individual was in a car. 19 ang naitalang sugatan. Kinaumagahan, kita ang laki ng pinsala sa pinagbagsakan ng eroplano. Ang National Transportation Safety Board o NTSB, tinuturing na raw ito bilang aksidente. Hinahanap pa rin ang black box o cockpit voice recorder nito na posibleng sira na rin dahil sa pagkawasak ng eroplano. Pero batay sa recording na hawak nila, walang anumang naiulat na issue ang mga nagpapalipad ng eroplano sa air traffic controllers. Kasabay ring iniimbestigahan ng NTSB ang salpukan ng commercial plane at Black Hawk helicopter sa Washington, D.C. kung saan isang Pinoy ang kabilang sa mga nasawi. Kinumpirma ng ilang opisyal ng Amerika na sumasailalim daw noon ng helicopter sa pagsasanay sa paglikas sa matataas sa opisyal sakaling may kalamidad o pag-atake sa lugar. Kasama raw sa misyon ng mga sundalong sakay nito ang pagsuporta sa U.S. Department of Defense kung may di inaasahang pangyayari, ayon sa Chief of Staff ng Aviation Directorate ng US Army. Pinoproseso na rin ang impormasyon mula sa cockpit voice recorder at flight data recorder ng commercial plane. Sa inisyal na ulat ng NTSB, nakalipad na noon ang commercial plane sa taas sa 325 feet. Posible raw na mas mataas ang lipad ng Black Hawk helicopter na 200 feet lang dapat ang maximum altitude. Nagbabala rin daw ang air traffic controller sa helicopter na may malapit na commercial plane 2 minuto bagong disgrasya. Hinahanap pa ang ilang bahagi ng mga aircraft at iba pang labi. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 oras. Tumaob ang motorbangka na yan sa bayan ng Tubigon, Bohol. Ayon sa Philippine Coast Guard, dahil yan sa malaking alon at malakas sa hangin na sinuong nito, nailigtas ang 10 sakay nito. Sa Tagkawayan, Quezon, hinahanap ang 2 lalaking sakay ng lumubog na bangka sa ilog kahapon na umaga. Kwento ng pulisya, bumangga ang bangka sa mga bakal ng ginagawang tulay. Dahil malakas ang agos, tuluyang lumubog ang bangka. Nakaligtas ang 4 sa 6 na sakay, kabilang ang bangkero. Eksklusibong nakuhanan ng GMA Integrated News ang pagdating sa Amerika ng byuda ng PNP officer na nasawi sa air disaster sa Washington, D.C. Daroon siya para kilalanin ang bangkay ng kanyang mister. Nakatutok si Jonathan Andal. Paglapag sa Washington, D.C., hindi napigilang umiyak ni Rio, ang may bahay ni Police Colonel Pergentino Malabed Jr. Naroon siya para opisyal na kilalanin ang bangkay ng mister na si Bong, na isa sa mga pasahero ng American Airlines Flight 5342 at kasama sa 67 nasawi. Matapos nitong makabanggaan ng isang Black Hawk helicopter. Nasa Amerika noon si Malabed para inspeksyonin ang all-purpose vest na binili ng PNP. Para alalahanin ng mga nasawi, may inilagay na makeshift memorial malapit sa pinangyarihan ng insidente. Sumalubong kay Rio, sina Police Attaché General Moises Villaseran Jr., Consul General Donna Rodriguez at kinatawan ng American Airlines. Mula airport, dinala siya sa hotel bago isailalim sa briefing habang hinihintay na maproseso ang pagbabalik Pilipinas ng labi ng kanyang mister. We don't know kung kailan i-release ng ating authorities. Mayroon kasing expert na medical expert dyan na examiner na nag-determine muna kung pwede na i-release o hindi. So marami pa tayong gagawin. So it takes how many days muna bago siguro mailabas po natin. Tiniyak ni Consul General Rodriguez na tututukan nila ang documentation ng mga labi ni Malabed para agarang maiuwi sa bansa. Hindi nagpa-interview si Rio pero ipinaabot niya ang pagpapasalamat sa mga nagdarasal at nakikiramay sa kanilang pamilya. Si Police Attaché Villaseran, itinuturing daw kapatid si Malabed at isa raw sa mga pinakamagaling na kadete ng PNP Academy Class of 1998. Bago ang trahedya, nagpadala pa sa kanya ng memo si Malabed para sa isang courtesy call. Actually, medyo workaholic ang tao na to, no? And matagal siya dyan sa DL o Directorate for Logistics. Nakaangat siya sa class niya eh. Nagpahatid din ng pakikiramay sa US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sa pamilya at katrabahong naulila ni Malabed. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andala, Nakatutok, 24 oras. Nag-viral ang isang pedestrian lane sa Marikina dahil ang timer sa traffic light nito, 10 segundo lang. Ikaw ba kaya mo yung tawirin? Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Paulit-ulit ang paalala sa lahat na tumawid lang sa tamang tawiran.
Mahigit 9 aksidenteng kinasangkutan ng pedestrians ang naitala sa unang bahagi ng 2024 base sa datos ng GMA Integrated News Research. May namatay sa 28 na insidente, habang may sugatan naman sa 879. Pero saan ba lulugar ang pedestrians kung sa mismong itinakdang tawiran, mabangga pa rin sila? Ayon sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code, prioridad ang pedestrian sa may kalsada na may crosswalk o pedestrian lane, maliban sa intersections kung saan may traffic enforcer o traffic light. Sa mga kalsadang walang tawiran, kailangang magbigay daan ng pedestrian sa mga sasakyan. Pero sa isang bahagi ng A. Bonifacio Avenue sa Marikina na may pedestrian lane, tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan ang mga tumatawid. Mas nakakalito kasi yung iba pong sasakyan, humihinto sila, yung iba hindi. Siyempre nakakatakot, baka may bigla kaming mabangga, di ba? Sa kanto naman ng Sumulong Highway at Katipunan Extension sa Marikina, may tawiran with matching countdown pa ang pedestrian sign. Ang problema, 10 segundo lang ang oras para tumawid. Napagkatuwaan tuloy yan ng netizens. Pati ako, kumasa sa challenge. Simula na ng 10 segundo, tignan natin kung kakayanin ko. Kailangan, kung hindi ka naglalakad ng mabilis, talagang tumatakbo ka para umabot. 3, 2, 1. Umabot tayo doon sa timer. Saktong-sakto lang. Pero kasi isipin nyo, medyo bata pa ako. Paano kung yung tumatawid, senior citizen, PWD, may dalang bata o kaya buntis? Kakayanin ba nila yung 10 segundo? Masyado maiksi naman yun. Di ba? Kung lalo na kung matanda ka, pareho ko, 85 na ako, hindi naman ako pwedeng tumatakbo. Sa isang mensahe, sinabi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro na sa MMDA daw galing ang traffic light pero nag-iimbestigan na rin siya ukol dito. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng MMDA. Para kay Gus Lagma ng Automobile Association of the Philippines, may kakulangan sa pagpapatupad ng mga batas sa kalsada. Dapat laging maingat ang mga motorista lalo kapag nasa intersection gaya rito. Kapag intersection, dapat mag-minor sila. Di ba? So, it's safer to cross doon sa mga intersections. Bukod sa mga motorista, dapat responsable rin ang pedestrians. Sa isang bahagi ng Aurora Boulevard sa Quezon City, maraming tumatawid sa hindi naman tawiran at kahit may footbridge sa malapit. Malaki rin daw ang maitutulong ng mas magandang mga infrastruktura gaya ng signages at iba pang teknolohiya gaya nitong sa Makati City. Stop. Signal is red. Push button and wait for signal to cross. Signal is green. May sensor sa may pedestrian lane kaya mapipigilan ng tangkang pagtawid sa gitna ng traffic. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.